tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balitang ating bubuksan mula sa hangganan ng Russia at Ukraine kung saan 3 katao ang kumpirmadong nasawi sa pinakahuling serye ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga opisyal, ang mga pag-atake sa hangganan ay muling sumiklab kung saan kapwa nagpakawala ng mga missile at drone ang magkabilang panig. Ang marahas na palitang ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa panig ng Russia, 2 sibilyan ang iniulat na napatay at 2 pa ang sugatan sa rehiyon ng Bryansk. Nangyari ito matapos tamaan ng artilerya ng Ukraine ang pamayanan ng Sozemka. Ayon kay Acting Governor Egor Kovalchuk sa kanyang telegram, ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga lokal na mamamayan. Agad namang nagpadala ng tulong medikal ang mga otoridad sa lugar upang gamutin ang mga sugatan. Samantala sa panig ng Ukraine, isang drone attack sa hangganan ng Sumy ang nagbunga rin ng pinsala at casualty. Isang 44 na taong gulang na babaeng nagtatrabaho bilang rail station operator ang nasawi habang patungo sana sa isang ligtas na taguan o shelter. Ang insidenteng ito ay muling nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga ordinaryong manggagawa sa bansa dahil sa patuloy na labanan. Hindi lamang sa mga lugar na malapit sa hangganan nakatutok ang mga pag-atake. Ayon sa mga ulat, lumalawak na ang sakop ng mga drone strikes ng Ukraine patungo sa mas malalalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Isang drone ang iniulat na tumama sa isang gusaling tirahan sa gitnang rehiyon ng Tatarstan na nagdulot ng pinsala sa 3 katao at nagpakita ng kakayahan ng Ukraine na maabot ang mga malalayong target doon. Ayon kay Rustam Minikhanov, ang pinuno ng rehiyon ng Tatarstan, bukod sa residential building ay tinamaan din ng ilang mga pasilidad ng industriya sa lugar. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi natigil ang mga operasyon sa produksyon sa mga pabrikang ito. Bagamat hindi tinukoy kung aling mga planta ang partikular na naapektuhan, ang insidente ay nagdulot pa rin ng pangamba sa seguridad ng mga manggagawa. Dapat nating isipin na ang rehiyon ng Tatarstan ay kilala bilang tahanan ng mga pangunahing pasilidad sa pagproseso ng langis at petrochemical ng Russia. Ang pag-atake sa lugar na ito ay tinitingnan ng mga eksperto bilang isang estratehikong hakbang ng Ukraine upang pahinain ang ekonomiya at supply ng enerhiya ng Russia na sumusuporta sa kanilang mga operasyong militar sa harap ng patuloy at madugong digmaang ito. Bukod sa Tatarstan, nanig din ng pag-atake ng drone ang lungsod ng Togliatti sa Russia kung saan matatagpuan ng Avtovaz ang pinakamalaking tagagawa ng kotse sa buong bansa. Kinumpirma ni Samara Region Governor Vyacheslav Fedoreshev ang insidente at agad na nagpatupad ng drone attack alert sa buong lungsod upang balaan ang mga mamamayan at ihanda ang mga lokal na depensa laban sa anumang susunod pang banta. Ang Togliatti ay isang estratehikong lungsod na matatagpuan sa pampang ng Volga River, humigit kumulang 800 kilometro sa timog silangan ng Moscow. Ang distansyang ito ay nagpapatunay lamang na ang mga makabagong drone ng Ukraine ay may kakayahang lumipad ng napakalayo upang salakayin ang mga kritikal na infrastruktura ng Russia na dati ay itinuturing na ligtas mula sa anumang direktang labanan sa digmaan. Sa ulat ni Audrey McAlpine mula sa Al Jazeera sa Kyiv, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay tinatawag ng Ukraine na logistics lockdown. Ito ay isang napakasistematikong kampanya na naglalayong putulin ang mga linya ng supply ng militar ng Russia. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga pasilidad sa likod ng frontline, umaasa ang Ukraine na mapapabagal nito ng husto ang pagsulong ng mga tropang Ruso sa mga labanan. Ipinaliwanag pa ni McAlpine na ang mga pag-ataking ito ay gumagamit ng mga long-range drone at kuminsan ay mabibigat na armas upang sadyang targetin ang mga refinery ng langis, mga tulay at mga kalsada. Ang layunin ng tinatawag na mid-range strikes na ito na nagaganap mahigit 30 kilometro mula sa frontline ay tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Russia na magpadala ng mga kagamitan at supply sa kanilang sundalo. Kasabay nito, inilunsad din ng Ukraine ang tinatawag nilang long-range sanctions laban sa mga target sa Russia. Isang pabirong termino ngunit may seryosong epekto. Ito ay tumutukoy sa lumalakas na kampanya ng pag-atake sa industriya ng langis ng Russia sa nakalipas na mga buwan. Sa pamamagitan nito, direktang tinatamaan ng Ukraine ang pinagmumulan ng pondo ng bansa na ginagamit para sa pagpopondo ng kanilang militar. Balikan natin ang sitwasyon sa loob ng Ukraine.
Sa lungsod ng Sumy, pagkasawi ng tren operator na si Alexander Pertsovky ay nag-iwan ng malalim na pighati sa kanyang mga kasamahan. Ayon sa pamunuan ng Ukrainian Railways, isa pang babaeng attendant sa istasyon ang sugatan sa parehong pag-atake. Ang sektor ng transportasyon at riles ay madalas na nagiging target dahil ito ang pangunahing daanan ng mga tao. Hindi lamang ang hilagang bahagi ang nakaranas ng karahasan. 3 katao ang naiulat na nasugatan sa magkakahiwalay na pag-atake sa timog na rehiyon ng Mykolaiv sa Ukraine. Ang patuloy na pambobomba sa mga rehiyong ito ay nagpapakita na walang ligtas na lugar sa bansa, habang ang Russia ay patuloy na nagpapakawala ng mga missile at drone sa mga pangunahing lungsod at komunidad ng mga sibilyan sa bawat araw na lumilipas. Ayon kay McAlpine, nakikita natin ang patuloy na banta mula sa Russia bago ang mga malalaking atake. Sa mga lungsod tulad ng Kyiv, ang mga ballistic missile ay nananatiling pinakamalaking kahinaan o Achilles heel ng Ukraine dahil sa hirap na harangin ang mga ito. Bagamat may mga air defense system ang bansa, ang dami at bilis ng mga missile ay nagdudulot pa rin ng malaking pinsala sa mga infrastruktura ng bansa. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing epekto ng kampanya ng Ukraine ay ang matinding kakulangan sa gasolina sa Crimean Peninsula na kasalukuyang sinasakop ng Russia. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine laban sa mga linya ng supply sa peninsula, maraming istasyon ng gasolina doon ang tuluyan ng naubusan ng supply na nagdulot ng malaking abala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga lokal na residente doon. Isang saksi sa Sevastopol, ang pinakamalaking lungsod sa Crimea, ang nagsabi sa Reuters na walang gasolina sa karamihan ng mga lokal na istasyon. Ang mga supply ay nahihirapang sumabay sa ipinatupad na rationing regime nitong mga nakaraang linggo. Ang mga mamamayan ay napipilitang maghintay ng matagal o magtipid ng husto dahil sa kawalan ng katiyakan kung kailan darating ang susunod na kargamento ng langis doon. Sa resort town naman ng Yepaturia, isa pang saksi ang nag-uulat ng napakahabang pila ng mga sasakyan sa labas ng nag-iisang istasyon ng gasolina na nananatiling bukas. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng lumalaring krisis sa enerhiya sa teritoryo na direktang bunga ng matagumpay na pagharang ng Ukraine sa mga pangunahing ruta ng transportasyon at supply na patungo sa Crimean Peninsula nitong mga nakaraang araw. Pinaigting ng Ukraine ang mga pag-atake gamit ang mga drone sa mga linya ng supply patungo sa Crimea na inagaw ng Russia noong 2014. Dahil dito, napilitan ang mga lokal na awtoridad na magpatupad ng fuel rationing at may mga ulat na pati ang ilang uri ng pagkain ay nagsisimula na ring magkulang dahil sa mga naantalang paghahatid ng mga supply mula sa labas ng nasabing peninsula doon. Bukod sa Crimea, 2 rehiyon lamang sa Siberia ang opisyal na nagkumpirma ng kakulangan sa gasolina. Karamihan sa iba pang mga rehiyon sa Russia ay nagpahayag na kontrolado pa rin ang sitwasyon at ang ilang mga aberya ay sanhi lamang ng panic buying ng mga mamamayan na natatakot na maubusan ng gas para sa kanilang mga sasakyan at iba pang mahahalagang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang komunidad. Itinatanggi naman ng Moscow na mayroong anumang malubhang problema sa kanilang supply ng gasolina sa buong bansa. Gayunpaman, ang mga ulat sa ibaba ay nagpapakita ng lumalaking epekto ng digmaan sa loob mismo ng Russia. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang balita dito sa ating channel. Ako ang inyong tagapagbalita na nag-uulat ng mga pinakabagong kaganapan sa buong mundo upang panatilihin kayong laging mulat rito